Bali-balita na sa basurahang ito sa Chaong, Quezon, may himala. At kapag may usok, may apoy. Pero ang usok at apoy sa tambakang ito, nakabuo raw ng imahe ni Hesukristo. Ay talagang naniniwala kami, ma'am, na siya si Jesus Christ. Hindi naman talaga natin madidiktahan yung ibang tao po kung naniniwala sila o hindi. Huwag magkakasakit ang aming pamilya. Bigyan pa ng magandang trabaho. Ako'y kinilabutan. Bakit nagkamukha ni Papa Jesus? Paano nangyari yon? Nitong Disyembre pa raw unang napansin ito ni Roger. Isang araw matapos nila ritong magsiga. Hindi ko nga alam na may kasamang ganyang kalendaryo ng puon. Ako po ay nahingi na po sa akin na silab na yan na may kasamang kalendaryo ng puon. Ako ay pasawaret. Hindi ko naman alam na si kasama doon. At ang ipinagtaka raw nila, hindi ito nabura kahit pa nabasa ng ulan. Dati po ngay dinadaanan-daanan lang, binabali wala. Ganyan ang lumabas kapag silab ako. Ilang beses na nga umulan sadyang kuhan, kapit na siya sa kuhan. Sigurado po na hindi ko naman pong ginawa yan. Sadya yan ang lumabas, hindi drawing yan. Mula noon, binagsana raw ang lugar na ito ng mga deboto. Lalo na ngayong malapit na ang mahal na araw, nagtitipon-tipon pa rito ang mga residente para magdasal. Ilang hakbang lang sa bahay ng 73 anyos na si Lola Daddy ang dating tambakan. Kaya dito na raw siya nagtitirik ng kandila at nagdarasal. Madali siyang puntahan dahil siya'y malapit. Tapos, pag nakapunta doon, maginhawa ang pakiramdam ko. Nagdadasal ko sila. Ang may-ari ng tindahan sa tapat ng dating tambakan na si Maricel, naniniwalang ang di manoy imahe ni Hesukristo sa pader, mapaghimala. Wala pa yung mukha ni Papa Jesus, wala pa doon. Malimit po doon ang aksidente. May natawid po na aksidente po sila. Tapos mga tricycle, nahuhulog. Pamuhat nun, wala na naman. Sa tingin ko, isa na rin yung parang binabantayan kami. Mas tumibay ang aking kalooban na sadyan si Papa Jesus talaga yon. Ang kobrador naman ng STL o Small Town Lottery na si Imelda, duda raw na milagroso ang imahe. Pero nung wala raw siyang pambili ng bigas, dito siya humingi ng tulong. Sabi ko bakit naman kakaroon dyan ng ganyan? Ayun naman iusok lang. Di ako hindi maniwala Ako'y bumalik doon. Sabi ko, Panginoon, kung talaga ikitutuod yan sa dingding na yan, pwede nga ako'y makahingi sa inong tulong. Talaga lang kami bukas walang sasaing. Di nakakatama nga ako. Sabi ko, dagbalik ako doon. Sabi ko, salamat. Milagro ka talaga. Parang ako'y kinikilabutan, ganun. Parang sabi, magsimba ka naman. Kinakakalimot na sa Panginoon natin. Dahil sa mga patotoo, ang imahe sa pader, dinarayo na rin maging ng mga may sakit katulad ni Anita na 10 taon na raw nakikipagbuno sa kanyang stage 2 breast cancer. Masakit lang po sa akin kung halimbawa ko'y babawian ang buhay. Hindi yung sila may iwan ko mga anak. Pero ang aking asa isip, kung maaari, pagkalooban pa ng mahaba-habang buhay, alang-alang sa aking mga anak at apo. Yun lang ang inihiling ko sa Panginoon. Ang pinakapopular na sigurong bakas daw ng mukha ni Hesukristo makikita sa kontrobersyal na Shroud of Turin o ang piraso ng tela na pinaniniwala ang ginamit daw na pambalot ng labi ni Hesukristo matapos siyang ipako sa krus. Kasalukuyan itong nakalagak sa Chapel of the Holy Shroud sa Turin sa Piedmont, Italy. Ang simbahang Katoliko, wala pang pinal na pahayag kung isa nga itong milagro at kung ito nga ang telang ginamit na pambalot sa katawan ni Jesus. Magpahanggang ngayon, mainit pa rin itong pinagdedebatihan. Ang pagbabasehan natin ay yung simbahan ang magsasabi kung yun ay himala o hindi. May pagdadaan ng proseso. Doon sa dokumento ng ating dating Papa, si Pope Benedict, doon sa kanyang apostolic exhortation, Nomen Domini, or in the name of the Lord, una, kinakailangan hindi siya labag sa ating pananampalataya at sa ating moralidad. Pangalawa, kinakailangan ideklara ng isang obispo matapos niya na konsultahin ang mga eksperto sa iba't ibang larangan. Pag sinabi kasi nating pareidolia, ito yung mga patterns na form pag sinabing, halimbawa, sa clouds, merong formation, tapos nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sabihin natin na, ay, mukhang figure ng animal or human figure. But,
When you give meaning dun sa pareidolia na yun, it becomes apophenia. Pero kung ang Bureau of Fire Protection ng Chaong Quezon ang tatanungin, ang paglitaw ng imahe, dahil lang daw sa direksyon ng apoy at forma ng pader nung sigaan ito. Depende po sa kung ano yung sinusunog natin, kung anong kinakalabasan ng usok. Malamang po dito sa pangyayari na ito, ang sinunog nila na basura ay may kasamang plastic. So yung plastic po, maitim po ang usok niyan. At kaya po siya nagkaroon ng ganyang form ay dahil hindi po pantay yung wall. Kung pantay po yung wall, malamang na ang usok na didikit doon sa wall ay pantay din, hindi magkakaroon ng ganyang images. Meron po tayong tinatawag na V-shape kapag nagsusunog tayo. Palagi po siyang parang patriangle. Opo, dahil po sa hangin, talagang pataas po siya, ganyan po ang nagiging forma. Gayunman, ang kapitan ng barangay Paiisa na si Ramil Magundayaw, wala raw planong pigilan ang pagdating ng mga deboto, bagamat kinurdonan nila ang lugar para iwas aksidente. Respeto po sa mga naniniwala, ganun din po ako. Ako naman po relihiyosong tao rin na naniniwala rin po kay Jesus. Hayaan ko na lang po siya dyan. Ngayong nalalapit na ang Semana Santa, kamusta ang iyong pananampalataya? Hinahanap mo ba si Hesukristo? Saan mo siya nakikita? Papaano? Kung hindi man, paano mo siya isinasabuhay at isinasapuso? Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.